Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 50 hanggang 60 ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat! Habang papalapit si Arthur upang sumalang sa kanyang pagsusulit para sa pagsusuri ng ranggo bilang isang adventurer. Bumalot ang bigat ng tensyon sa buong arena. Ang mga manonood at mga tagasuri ay napatahimik sapagkat hindi ito isang karaniwang pagsusulit. Ang kanyang magiging kalaban ay walang iba kundi si Caspian, ang pinuno ng pinakamalaking adventurer guild hall sa kaharian ng Sapin, at isang AA class na adventurer na kilala sa kanyang matinding lakas at walang kapantay na kasanayan sa pakikipaglaban. Sa pananaw ni Arthur, ang lalaking nasa harap niya ay hindi lang may kapangyarihang namumuno kundi pati na rin ang matinding pagnanais na pumatay. Halatang hindi magiging magaan ang laban na ito. Hinugot ni Caspian ang kanyang espada at may banayad na babala, huwag daw masyadong dibdibin ang espesyal na pagtrato na ibibigay niya. Sa halip na kabahan, naramdaman ni Arthur ang pagdaloy ng pananabik sa kanyang dugo. Nang magsimula ang laban, agad umatake si Caspian sa nakakasilaw na bilis. Mabilis na iniwasan ni Arthur ang unang palo sa pamamagitan ng pagyuko. Sumunod-sunod ang mga atake, mabilis at walang humpay. Gumulong si Arthur upang umiwas sa ikalawang atake at agad na umikot upang makaiwas sa isa pa mula sa kanyang likuran. Nakaganti siya ng isang mabilis na suntok gamit ang kanyang espada, na ikinagulat ni Caspian at napaatras ito habang ngumiti at pinunasan ang pawis, tila natuwa sa hamon. Nagpalitan sila ng mabibilis na atake, sabay-sabay na kalansing ng mga espada, hanggang sa tuluyan ng nasugatan ni Caspian ang mukha ni Arthur ng isang hiwa. Makalipas ang ilang sandali, tinamaan ni Caspian ang likod ni Arthur gamit ang hawakan ng espada. Sa isipan ni Arthur, malinaw ang kanyang mga kahinaan. Ang kanyang kasalukuyang katawan, kahit na pinatibay ng dragon will ni Sylvia, ay bata pa rin at kulang sa pisikal na lakas. Ang husay niya sa pakikipaglaban noong siya'y nasa kanyang rurok, ay hindi pa niya ganap na naibabalik sa kanyang batang anyo. Samantalang si Caspian, isang veteranong mandirigma, ay may matatag at pinalakas na katawan, pinatibay pa ng makapal na mana. Gayunman, hindi sumuko si Arthur. Patuloy siyang umiwas, lumalayo upang makahanap ng puwang para makaganti ng atake. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagsasanay, ramdam niyang hindi pa rin siya ganap na sanay sa kanyang kasalukuyang katawan. Nang mapansin ni Caspian ang katatagan ni Arthur, nagpasya siyang itodo ang laban. Pinuno niya ng wind magic ang kanyang espada at humingi ng paumanhin sa pagiging kampante niya kanina. Bigla, nakaramdam si Arthur ng matinding kilabot, ang kanyang katawan ay tila sumisigaw na tumakbo. Mabilis na pinakawalan ni Caspian ang isang wind bullet gamit ang kanyang espada, ngunit naiwasan ito ni Arthur sa huling sandali. Sumunod pa ang ilang wind attacks, mabilis at halos hindi makita ng mata. Pero napansin ni Arthur na, kahit mahirap makita, tuwid at hulaan ang direksyon ng mga ito. Alam niyang kailangan niyang makalapit kung gusto niyang magkaroon ng pag-asa nang makita ang pagkakataon. Biglang sumugod si Arthur. Nakalapit siya sa wakas, at sa isang nakakagulat na hakbang, pinuno niya ng apoy ang kanyang espada gamit ang mana, ikinagulat ng lahat ng nanonood, kabilang na si Jasmine at ang ibang tagasuri. Maging si Caspian ay nagulat sa pagpapakita ng kapangyarihang apoy ni Arthur. Muling nagsalpukan ang kanilang mga espada, ngunit ngayon, hindi lang bakal ang nag-umpugan, kundi apoy laban sa hangin. Bawat banggaan ng kanilang mga armas ay may kasamang malalakas na pagsabog at alingawngaw sa paligid. Sa pananaw ni Caspian, dapat ay malinaw na ang magiging resulta ng laban. Isa siyang AA class na adventurer, bihasa sa mga long-range na mahika na pinapangarap ng karamihan sa mga augmenter. Pero habang nararamdaman niya ang lakas sa bawat hampas ni Arthur, may kakaibang pakiramdam siyang bumalot sa kanya, pagkabahala. Unti-unti niyang napagtanto na si Arthur, sa kabila ng murang katawan, ay may taglay na pambihirang talento, likas na talino sa pakikipaglaban, at walang kapantay na potensyal. Ang laban na kanina ay sigurado na, ngayon ay tila nagbabago ang ihip ng hangin. Naisip niya, tama sigurong si Miss Flamesworth ay nakatagpo ng isang halimaw sa hinaharap, At dito nagtatapos ang chapter 51 ng The Beginning After the End.
Sa pagsusulit para sa ranggo ng adventurer, si Arthur ay itinapat laban kay Caspian, ang pinuno ng pinakamalaking sangay ng Adventurer Guild sa Sapin at isa ring kilalang double A-class adventurer. Kilala si Caspian sa kanyang husay sa long-range wind spells at sa kanyang matinding karanasan sa pakikipaglaban. Sa kanyang pananaw, tila wala na siyang dapat ipag-alala, sigurado na siya ang mananalo. Ngunit habang pinagmamasdan si Arthur, nakakaramdam siya ng kakaibang kaba na hindi niya maipaliwanag. Agad niyang inalis ito sa isipan at sinimulan ang laban sa pamamagitan ng isang mabilis at malakas na pag-atake gamit ang kanyang espada, na napilit si Arthur na umatras at tanggapin ang hampas habang tinatangkang depensahan ang sarili. Hindi pa man nakabawi si Arthur sa kanyang posisyon, agad nang nagpakawala si Caspian ng isang wind bullet spell. Nabigla si Arthur at agad gumamit ng fire element upang pasabugin ang lupa sa ilalim ng kanyang paa na tinatawag na piston stamp, dahilan upang maiwasan niya ang atake sa pamamagitan ng pagtalon. Sumugod siya pabalik kay Caspian gamit ang kanyang espada, ngunit hindi tumama ang kanyang suntok at napalayo ang kanyang bagsak. Namangha si Caspian sa galing ni Arthur, ngunit hindi pa rin siya nagpatalo. Muling nagpakawala si Caspian ng isa pang wind bullet, ngayon ay mas mabilis pa, nagpapanik si Arthur sa bilis ng sunod-sunod na atake ni Caspian. Nadapa siya habang umiiwas. At sinubukang tumayo, ngunit sinunggaban na siya ni Caspian para sa finishing blow. Gumulong si Arthur upang makaiwas, at napagtanto niyang pinipilit siya ni Caspian na ilabas ang tunay niyang lakas. Sa puntong iyon, nagpasya si Arthur na hindi na magpigil. Gamit ang mana burst sa kanyang mga paa, sumugod siya pabalik at hinawakan ang braso ni Caspian na may hawak ng espada. Doon niya inilabas ang isa sa sarili niyang imbensyon, isang close range spell na epektibo sa mabilisang sunod-sunod na gamit. Nabigla si Caspian, at sa unang pagkakataon, kinabahan siya, matatalo ba ako? Dahil dito, napilitan si Caspian na gamitin ang kanyang pinakamalakas na wind barrier, na lumikha ng isang matinding enerhiya na nagpaurong kay Arthur at nagpahinto sa buong arena. Ramdam ng mga taga-suri, taga-panood, at ibang mga eksamini ang lakas ng kapangyarihan na yon. Bumalik si Caspian sa gitna ng arena, balot ng umiikot na hangin, at muling humanda upang tapusin ang laban. Ngunit bago siya makalapit, si Jasmine ay humanda at bumunot ng kanyang punyal para protektahan si Arthur sakaling may hindi magandang mangyayari. Sa mga sandaling iyon, naalala ni Arthur ang isang mock battle niya kasama ang kanyang ama. Naalala niya ang dalawang uri ng lightning magic, external at internal. Bagamat sinasabi ng karamihan sa mga aklat na ang internal lightning magic ay mahirap matutunan para lang sa kaunting dagdag na lakas, hindi siya sang-ayon. Pinuno niya ng kidlat ang kanyang katawan upang pataasin ang kanyang bilis at reflexes. Inihanda niya ang sarili para sa isang huling pagsugod, umaasang kakayanin niyang iwasan ang lahat ng atake. Ngunit bago pa man siya makakilos, biglang sumigaw si Caspian ng release. At ibinalik ang espada sa kaluban nito. Napatigil si Arthur sa gulat. Humingi ng paumanhin si Caspian at inamin na napalampas niya ang kanyang sarili sa kagustuhang subukan ang mga hangganan ni Arthur. Napansin niyang sinadya ni Arthur na magpigil, marahil upang hindi mairanggo ng mas mataas kaysa sa gusto niya. Dahil dito, ipinahayag ni Caspian si Arthur bilang isang B-rank adventurer, nagulat ang lahat ng naroroon. May isang eksamini ang napabulalas kung ginamit ba talaga ni Arthur ang teknik na yon, habang ang isa pa ay tinawag siyang halimaw sa galing ng ipinakita. Si Elijah ay tahimik na umiti, tila ba sang-ayon sa naging resulta, habang si Lucas naman ay hindi maitago ang kanyang kaba. Habang papalayo na si Caspian, lumingon siya at tinanong si Arthur kung may reklamo ito sa desisyon. Tahimik na tumango si Arthur habang kinakamot ang kanyang maskarang suot, bahagyang nahihiya. Dali-daling lumapit si Jasmine sa kanya habang ang mga manonood ay unti-unting tinatanggap ang matinding laban na kanilang nasaksihan. Bagamat opisyal na iniranggo lamang si Arthur bilang B-class, malinaw sa lahat na ang kanyang lakas ay higit pa sa inaasahan, isang bagay na hindi madaling makakalimutan ng sinuman sa arena. At dito nagtatapos ang Chapter 52 ng The Beginning After the End. Pagkatapos ng matinding laban sa pagsusulit ni Arthur at Caspian, natapos na ang huling pagsubok ng araw. Inanunsyo ni George, isa sa mga taga-suri, ang pagtatapos ng eksaminasyon at inutusan ang mga kalahok na kunin ang kanilang adventurer card sa front desk. Habang nagsisialisan ang mga tao, tahimik na tumalikod si Caspian habang si Arthur ay nakatingin pa rin sa kanya, puno ng respeto at kuryosidad. Sa kanyang opisina, habang umiinom ng kape, binalikan ni Caspian sa isip ang kanilang laban.
Napabuntong hininga siya, hindi maalis sa isipan niya ang galing ni Arthur. Biglang bumukas ang pintuan at pumasok sina George at Emily, halatang naguguluhan at nais ng kasagutan sa mga kakaibang kaganapan sa araw na yon. Nagulat sila sa dami ng batang aplikanteng pumasa bilang B-class adventurer. Ayon kay Emily, bihira ang makakita ng isang bata, 11 pa lamang, na umabot na sa light orange stage ng Mana Awakening. Tahimik pero seryoso si Caspian habang pinapasara ang pinto, at saka ibinunyag ang isang malaking lihim, ang dating pagbabawal sa mga duwende at elf na maging lisensyadong adventurer sa sapin ay tinanggal na. Hindi pa ito ipinapaalam sa publiko, ngunit ilang linggo na siyang abisado. Ang mga aplikanteng nakita nila ngayon ay kabilang sa mga unang kinatawan mula sa iba't ibang lahi. Binuksan ni Caspian ang kanyang talaan at ipinaliwanag ang bawat isa. Si Lucas Wykes ay isang half-elf na galing sa kilalang pamilya Wykes, isang angkang may masamang reputasyon dahil sa paggamit ng madidilim na paraan upang makabuo ng mas malalakas na mage. Kahit anak ng isang aliping elf, taglay ni Lucas ang pambihirang galing sa apoy at nagising ang kanyang kapangyarihan sa murang edad na 8. Dahil naabot na niya ang limitasyon ng paglago gamit ang mga beast core at elixir, pinilit siyang sumabak sa aktwal na labanan bilang adventurer. Samantalang si Elijah Knight ay isang misteryosong nilalang na pinalaki ng mga duwende, ngunit ang kanyang pinagmulan ay hindi pa rin alam. Bagamat kamakailan lang siya nagising at nasa dark red stage pa lamang. Tinanggap siyang B-class dahil sa suporta ng isang makapangyarihang tao na hindi kayang tutulan ni Caspian. Ngunit ang pinaka-nakakagulat sa lahat ay ang masked augmenter na nakilala bilang Note na walang iba kundi si Arthur. Inamin ni Caspian na wala siyang ideya kung sino ito, pero napansin niyang sinusuportahan ito ng House Flamesworth, isang makapangyarihang angkan na kilala sa mga fire mages. Nagulat si Emily sa narinig, at napagtanto nilang kaya pala napakahusay ni Arthur sa apoy. Binalaan ni Caspian ang dalawa na huwag ikakalat ang impormasyong iyon hanggang sa maging opisyal. Nang sila'y lumabas, naiwan si Caspian sa kanyang pag-iisa, muling iniisip ang kakaibang estilo ni Arthur. Bagamat may mga pagkakataong tila hindi sanay si Arthur sa sarili niyang katawan, hindi matatawaran ang kanyang galing sa espada. Naisip niya na kapag lubos na nitong nakabisado ang sarili, magiging isa siyang nakakatakot na mandirigma. Ngayong bukas na ang pinto para sa mga elf at duwende bilang adventurer at estudyante, ngumiti si Caspian, isang bagong panahon ng pagkakaisa at kapangyarihan ang parating. Samantala, sa kaharian ng Eleanor, nakatayo si Tessia sa kanyang balkonaheng nagmamasid kay Arthur sa pamamagitan ng mahiwagang kristal. Bagamat masaya siya para sa kaibigan, hindi niya maitago ang selos lalo na't nakita niyang masyadong palakaibigan ito sa isang babae. Sa inis, sinipan niya ang pader at nagkaroon ito ng bitak. Galit siya at nagselos, siya ang unang naging kaibigan ni Arthur. Pumasok siya sa kanyang kwarto, nagtatampo, at binubuntong hininga ang kasalanan kay Arthur sa palagi nitong pagtrato sa kanya bilang bata. Hawak niya ang kristal habang pinagmamasdan si Arthur na masayang tumatawa. Ang tanga mo. Bulong niya, bigla na lang pumasok ang kanyang lolo, si Verion. Dala ang balita. Nabigla si Tessia at binato ito ng unan. Tinukso siya ni Verion tungkol kay Arthur na apo sa tuhod raw niya, dahilan para mas lalo siyang mainis. Ngunit nang sabihin nitong may magandang balita siya, naging seryoso si Tessia. Inihayag ni Verion na may posibilidad siyang makapasok sa Xerus Academy, ang parehong paaralang papasukan ni Arthur balang araw. Nagsigawan si Tessia sa tuwa, paulit-ulit na tinatanong kung totoo ang balita. Pumasok ang kanyang mga magulang, si Queen Mirial at King Alduin, at kinumpirma ang sinabi ni Verion. Dahil sa koneksyon ng kanyang lolo sa direktor ng Xerus Academy, may tsansa siyang makapasok. Nabanggit din nila ang negosasyon na isinasagawa upang maisama ang kabataang elfo at duwende sa edukasyon ng mga tao, isang hakbang na nagsimula matapos ang Continental Tournament. Ipinaliwanag ni Alduin na balak ni Arthur na mag-adventure muna ng 3 taon, kaya kung magsusumikap si Tessia, siya ang magiging senior ni Arthur sa akademya. Mula sa pagkatampo, napalitan ng sigasig at inspirasyon ang damdamin ni Tessia. Sa posibilidad na makasama at muling makita si Arthur, puno siya ng bagong determinasyon. Sa unti-unting pagbagsak ng mga hadlang sa pagitan ng mga lahi, parehong Sapin at Eleanor ay humahanda sa pagsilang ng bagong henerasyon, isang panahon ng pagkakaisa, kapangyarihan at pag-asa. At dito nagtatapos ang chapter 53 ng The Beginning After the End. Habang nakaupo si Arthur sa isang bench katabi si Jasmine,
Tahimik siyang naghihintay ng kanyang turn upang makuha ang kanyang adventurer license card. Bagamat tapos na ang tensyon ng laban, nananatili pa rin sa kanyang isipan ang matinding laban nila ni Caspian. Napansin ni Jasmine ang katahimikan ni Arthur at mahinahong nagtanong kung ayos lang siya. Ngumiti si Arthur at inamin na sa kabila ng lahat, nag-enjoy siya sa kanilang laban. Naging curious siya at tinanong si Jasmine kung malapit ba sila ni Caspian. Nagbago ang ekspresyon ni Jasmine at may pag-aalinlangang sinabing ang kanyang ama ay may malalim na koneksyon sa Adventurers Guild at si Caspian ay isa sa mga konektado rito, hindi dahil sa personal na ugnayan, kundi dahil sa politika. Biglang naputol ang kanilang pag-uusap nang tinawag ng receptionist ang pangalan ni Arthur gamit ang kanyang alias, Evernote. Evernote. Tinulak siya ni Jasmine nang may ngiti upang tumayo. Habang naglalakad papunta sa counter, narinig niya ang mga bulungan ng ibang examinee na nakakita ng kanyang kahangahangang laban. Ang iba ay nagtataka kung siya ba ay bata, habang ang iba ay namamangha at sinabing grabe yung laban niya. Pagtapat niya sa counter, magalang siyang binati ng receptionist at inabot ang kanyang license card. Binabati siya sa ngalan ng buong Adventurers Guild ng Kaharian ng Sapin. Habang tinatanggap ni Arthur ang card, naramdaman niyang may bagong yugto ng buhay ang nagsisimula. Sa paglabas niya, nilapitan siya ng isa sa mga dating nagbubulungan at binigyan siya ng thumbs up, isang simpleng senyas ng respeto. Ipinakita ni Jasmine ang sarili niyang adventurer card at may ngiting sinabi, "Isa ka na sa amin." Sa isipan ni Arthur, bilang sinot, malaya na siyang iwan ang pagkatao ni Arthur Lewin at ang mga responsibilidad na nakakabit dito. Gayunman, ang laban niya kay Caspian ay naging isang paalala. Masyado siyang nakatutok sa pag-aaral ng magic ng mundong ito, kay Sylvia, sa Beast Will, at sa Elemental Magic, na nakalimutan na niya ang orihinal niyang lakas, ang marahas ngunit pulidong pakikipaglaban gamit ang ki. Sa mundong ito, wala siyang limitasyon. Kaya't napaisip siya, ipagpapatuloy ba niya ang landas ng mahika, o babalik sa kakayahang minsan na niyang pinakagalingan? Habang naglalakad, aksidenteng nabangga niya si Elijah, isa rin sa mga examinee na nag-rank ng hindi na kailangan pang lumaban. Humingi ng paumanhin si Arthur at tinanggap naman ito ni Elijah. Biglang dumating si Lucas, isa pang B-rank adventurer na mayabang at mapangmataas. Nagbiro ito na parang may sikretong pagpupulong para sa mga bagong B-class adventurers at tila nagselos. Sumagot si Arthur ng sarkastiko, tinutukso si Lucas sa kanyang ugaling parang bata. Ininsulto ni Lucas si Arthur at Elijah, sinabing kahit pareho sila ng rank, hindi sila pantay. Tinawag niyang commoners ang dalawa at sinabing sila ang nasa pinakababa ng ranggo. Matapos silang balyahin, lumakad siyang paalis. Sa isipan ni Arthur, tinawanan lang niya ito at tinawag na klitsch na asal ng isang nakakainis na side character. Bumalik si Jasmine at nagtanong kung ano ang nangyari. Tinuro sana ni Arthur si Elijah pero agad itong nawala. Iniba na lang niya ang usapan at tinanong kung may plano na si Jasmine. Sa halip na karaniwang quests mula sa bulletin board, inimbitahan siya ni Jasmine sa isang maseryosong lakad. Tumungo sila sa portal papuntang Beast Glades. Sa harap ng portal, humingi ng permit o lisensya ang mga gwardiya. Ipinakita nila ang kani-kanilang adventurer card at pinayagang makapasok. Tinanong ni Jasmine kung kailangan pa ni Arthur ng mga gamit, ngunit sagot nito ay nakapaghanda na siya para sa isang linggo. Pagpasok nila sa portal, bumungad ang mapayapang tanawin ng Beast Glades. Tila tahimik ito kumpara sa inaasahan ni Arthur. Ipinaliwanag ni Jasmine na malapit sila sa isang outpost sa paanan ng Grand Mountains, isang lugar na karaniwang pinupuntahan ng mga low-rank adventurer upang magsanay at mangalap ng sangkap para sa quests. Tinuro pa ni Jasmine ang isang halimaw at sinabing ginagamit ang likido mula sa scent glands nito sa paggawa ng mga potion at elixir, kaya't palaging may pangangailangan para sa kanila. Biglang lumundag si Sylvie, ang bond ni Arthur, mula sa kanyang balikat at sinimulang habulin ang isang fox-type beast na naglalabas ng napakaraming mana. Tinawag siya ni Arthur ngunit sumagot lang si Sylvie sa kanilang bond, "Kainin yon, maging malakas." Natawa si Jasmine at sinabi na tila sabik si Sylvie sa mga hayop na may mataas na mana level. Tinanong niya si Arthur kung gusto nitong habulin si Sylvie, ngunit sinagot niya na okay lang dahil ramdam pa rin niya ito sa pamamagitan ng kanilang bond. Ipinaliwanag ni Jasmine na dahil sa siksik na ambient mana sa Beast Glades, mas mahaba ang range ng kanilang koneksyon. Tumango si Arthur at sinabing handa na siya. Paalala ni Jasmine, aabutin ng isang araw ang kanilang unang destinasyon at mas delikado ang lugar kapag gabi.
Bigla siyang tumakbo gamit ang wind magic at nagbiro kay Arthur na habulin siya. Tumakbo rin si Arthur habang nakatingin kay Sylvie sa malayo. Sa kanyang isipan, naisip niya, ganito kaya ang pakiramdam ng mga magulang habang pinapanood ang anak nilang unang beses na papasok sa eskwela. Sa isang tahimik na dasal para sa kaligtasan ni Sylvie, tumakbo na rin si Arthur sa bagong hamon na naghihintay sa kanila, at dito nagtatapos ang chapter 54 ng The Beginning After the End. Pagkatapos ng isang mahaba at nakakapagod na araw ng paglalakbay, nakahiga si Arthur sa malamig na lupa. Hapong-hapo at hirap sa paghinga dahil sa matinding pagod. Sa isip niya, taos-puso siyang nagpapasalamat kay Sylvia sa pagtuturo sa kanya ng mana rotation technique, dahil kung wala ito, tiyak na matagal na siyang bumagsak. Bumalik si Jasmine matapos makapulot ng panggatong at halatang humanga siya sa tibay ni Arthur. Sinabi niyang kahit bumagal siya ng kaunti para sabayan si Arthur, hindi niya inasahan na makakarating sila ng hindi nagpapahinga. Sinindihan niya ang campfire, at magkasama silang nagpaiinit habang bumababa ang gabi. Habang sumasayaw ang init ng apoy sa pagitan nila, tinanong ni Jasmine kung may balita na si Arthur mula kay Sylvie. Ngumiti si Arthur at sinabing nagpapadala naman si Sylvie ng mga update sa kanya at mukhang enjoy na enjoy ito sa kalayaan niya sa labas. Nagkomento si Jasmine na marahil nga ay nakakabagot para kay Sylvie na palaging nakakulong sa loob ng bahay at sumang-ayon si Arthur habang binubuklat ang kanyang libro. Sandaling natahimik ang paligid hanggang sa tanungin ni Arthur si Jasmine kung bakit niya piniling maging isang adventurer. Hindi agad nakasagot si Jasmine at agad na kinabahan si Arthur sa posibilidad na nasaling niya ang maselang alaala. Makalipas ang ilang saglit, nagsimulang magsalita si Jasmine at inamin na tumakas siya mula sa kanyang pamilya. Naalala ni Arthur kung paano siya naging alanganin nang mabanggit ang pangalan ng ama niya ni Caspian sa Adventurers Guild, ngayon ay napatunayan ang kanyang hinala. Ikinuwento ni Jasmine ang tungkol sa kanilang angkan, ang Flamesworth, na kilalang kilala sa kanilang kapangyarihan sa apoy at malaking ambag sa digmaan laban sa mga elf. Matindi ang inaasahan sa kanya nang maagang lumitaw ang kanyang kapangyarihan, ngunit agad siyang itinakwil ng pamilya nang matuklasang wala siyang affinity sa elemento ng apoy. Ipinakita niya kay Arthur ang kanyang kapangyarihan sa hangin, isang tahimik na pagpapakita ng pagtutol sa pamantayang ipinilit sa kanya. Galit na sumagot si Arthur, mariing tinuligsa ang sistemang naglalagay ng hierarchy batay sa elemental affinities. Para sa kanya, walang elementong mas magaling kaysa sa iba, nasa paggamit ito ng isang mago. Napatawa si Jasmine, nagulat sa tindi ng emosyon ni Arthur, at sinabing hindi niya inakala na magiging ganoon kaapektado ito. Sa kanyang isip, inamin ni Arthur na marahil ay naapektuhan siya ng alaala ng kanyang nakaraang buhay, kung saan ang kanyang kipul ay mas mahina kaysa sa karaniwan. At ngayon, si Jasmine sa mundong ito, kahit bata pa siya, ay may sarili na siyang elemental affinity at dark yellow core sa edad na 24. Sa kabila nito, na dapat sana ay ipinagmamalaki, ay itinakwil pa ng sarili niyang pamilya. Nagpakita naman ng pag-unawa si Jasmine at sinabi na matagal na niyang natanggap ang katotohanang palaging may hanap na dahilan ang mga tao para maramdaman nilang mas nakakataas sila, maging ito man ay pagitan ng augmenters at conjurers, o sa mga elemento. Ngunit, anya, mabuti naman ang naging pakikitungo sa kanya ng Twin Horns. Tahimik na pinagmasdan ni Arthur si Jasmine at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang isang mas malambot at marupok na panig ng dating malamig at mailap na kasamahan. Habang nakahiga na sila sa ilalim ng mga bituin, muling nagsalita si Jasmine. Binalikan niya ang nakaraan at sinabing baka pinilit niya si Arthur na piliin siya bilang tagapangalaga. Hindi raw siya pala kaibigan gaya ni na Adam at Reynolds, at hindi rin siya ang pinakamarunong gaya ni na Durden, Angela, o Alice. Sa tingin niya, dapat ay tinanong muna nila si Arthur sa desisyon. Tinukso siya ni Arthur at sinabing surprisingly sensitive siya, dahilan para bulungan siya ni Jasmine ng mahina at malamig na hangin. Sinaway niya ito, sabay sabing hindi maganda ang manukso ng nakatatanda, ngunit naging seryoso rin si Arthur at sinabing masaya siyang si Jasmine ang naging tagapangalaga niya. Pinahahalagahan niya ang katapatan nito at ang pagiging diretsyo, isang bagay na alam niyang kakailanganin niya, lalo na't alam niyang minsan ay lumalampas siya sa dapat. Ngumiti si Jasmine. Halatang natuwa sa sinabi ni Arthur. Sa isip niya, naisip ni Arthur na kailangan na nilang matulog. Humiga na si Jasmine at mahina niyang sinabi na kapag kausap niya si Arthur, parang hindi siya nakikipag-usap sa bata. Paglingon niya, hindi na sumasagot si Arthur, tulog na ito.
Napangiti si Jasmine, at saka na rin pumikit para magpahinga, may kaunting kapanatagan sa puso, at dito nagtatapos ang chapter 55 ng The Beginning After the End. Isang tahimik na umaga, si Arthur ay abala sa kanyang panaginip nang maramdaman niyang may mabigat sa kanyang tiyan. Sa kanyang antok, inakala niyang si Sylvie, ang kanyang bond, ang nakahiga sa kanya. "Sylvie! Ang bigat mo naman." Bulong niya. Ngunit pagdilat ng kanyang mga mata, laking gulat niya nang makita ang isang halimaw na mukhang aso na nasa ibabaw niya. Nagulat siya at napasigaw kaya't agad tumakbo palayo ang nilalang. Si Jasmine, na nanonood pala sa tabi, ay napatawa at sinabing nagustuhan niya ang munting comedy show. "Magandang umaga," bati niya. Binati rin siya ni Arthur, medyo nahihiya, at nagboluntaryo na tumulong sa gawaing umaga. Pero sinabi ni Jasmine na sinubukan naman siyang gisingin, ngunit sobrang himbing ng tulog nito kaya hindi siya magising. Nagsorry si Arthur at inaming masamang bisyo niya yon. Pagkatapos ay niyaya ni Jasmine na kumain na sila, at sinabihan si Arthur na tanungin si Sylvie kung sasabay ito. Sa pamamagitan ng telepathy, tinawag niya si Sylvie, ngunit ang sagot nito ay, "May pagkain na ako." Paglingon niya, nakita niyang kinakain ni Sylvie ang aso na halimaw, dahilan para mapasimangot siya sa gross na eksena. Matapos kumain at maghanda ng gamit, tinanong ni Arthur kung saan sila pupunta. Dito inamin ni Jasmine na isa sa mga dahilan kung bakit niya dinala si Arthur sa lugar na yon ay upang makipag-sparring. Nagulat si Arthur ngunit naging interesado rin. Ipinaliwanag ni Jasmine na napansin niyang medyo awkward ang kanyang estilo sa pakikipaglaban, na parang alam ng utak niya ang tamang galaw, pero hindi nakakasunod ang katawan niya. Naalala ni Arthur ang laban niya kay Caspian, kung saan naramdaman niya rin ito. Ipinaliwanag ni Jasmine na bago sila makapunta sa mga dungeon o tumanggap ng misyon, gusto muna niyang malaman ang limitasyon ng pisikal na kakayahan ni Arthur. Sinabi niya rito na bawasan ang paggamit ng mana at gamitin lamang ito upang pahinain ang talim ng kanyang espada. Pumayag si Arthur at inabot ang kanyang armas, ngunit pinigilan siya ni Jasmine at sinabing gamitin niya ang isa pa niyang espada, yung mukhang kahoy lang. Nagtaka si Arthur kung paano nalaman ni Jasmine na espada yon, at sinabi ni Jasmine na alam niyang masyado siyang praktikal para lang magbitbit ng kahoy na walang silbi. Bumilib si Arthur sa obserbasyon niya at inilabas ang kanyang tunay na espada. Nagulat si Jasmine nang makita ang talim nitong kulay teal blue. Humanda na silang maglaban. Sa kanilang paglalaban, agad napansin ni Arthur ang hirap ng walang tulong ng mana. Bawat atake ni Jasmine ay nag-udyok sa kanya na umasa lamang sa pisikal na kakayahan at likas na instinct. Nagsimula ang laban sa isang mabilis na sagupaan, nagbanggaan ang kanilang mga sandata. Umiwas si Arthur sa mga counter at sumagot ng sariling atake, ngunit mabilis ding nakakapagresponde si Jasmine. Sa gitna ng laban, naisip ni Arthur ang mga buwan na lumipas. Simula nang makarating siya sa mundong ito, labis niyang pinagtutuunan ng pansin ang paghasa sa kanyang magic at napabayaan ang kanyang espada. Ginawa niyang saklay ang kanyang kakayahan sa mana, at ngayong wala ito, pakiramdam niya ay parang gumagalaw siya sa ilalim ng tubig, mabigat ang bawat galaw at mahirap ang bawat depensa. Ginamit niya pa ang kanyang kaluban upang sagupain ang mga atake ni Jasmine, ngunit ramdam niyang mabilis siyang naubusan ng lakas. Sa kabila ng matinding pagsisikap, bumagsak si Arthur sa lupa, hinihingal at pagod. "Panalo ka," sabi niya habang nagpapahinga. Inilapag ni Jasmine ang kanyang sandata at ibinigay ang kanyang pagsusuri. Kulang si Arthur sa pisikal na lakas at minsan ay awkward ang galaw, ngunit kapansin-pansin ang kanyang precision, reflexes, at intuition. Ngumiti si Arthur at nagpasalamat, ngunit inamin niyang alam niyang hindi seryoso si Jasmine sa laban. Tumawa si Jasmine at sinabing totoo, sabay puri sa kakayahan ni Arthur na makabasa ng sitwasyon. Tumayo si Arthur, puno ng determinasyon. Ipinahayag niyang ayaw na niyang hintayin pang lumakas sa paglipas ng taon. Sa halip, magsasanay siya sa totoong laban na walang gamit na mana. Dahil malayo na ang narating niya sa kontrol ng mana, magpupokus siya sa espada. Nanlaki ang mga mata ni Jasmine sa desisyong iyon. Sinabi niyang kahit ang mga bihasang mandirigma ay kailangan ng dekada para ma-master ang espada ng walang magic, at tinawag ang plano ni Arthur na pabigla-bigla at delikado. Ngunit hindi na tinag si Arthur. Sa kalmadong tinig, sinabi niya, 2 taon. Sapat na yon para sa akin. At sa pananalitang iyon, naging malinaw na handa na siyang tahakin ang mas mahirap ngunit tunay na landas patungo sa tunay na lakas,
At dito nagtatapos ang chapter 56 ng The Beginning After the End. 2 taon na ang lumipas, at masigla ang kapaligiran sa bar, ang mga adventurer ay nagtatawanan. Nag-inuman at nagkukwentuhan habang kumakain ng masasarap na pagkain. Sa gitna ng kasiyahan, binanggit ni Kagul ang isang usap-usapang umiikot ngayon sa komunidad, ang tungkol sa misteryosong at usap-usapang masked swordsman. Si Torman, isang mayabang at may pride na B-class augmenter, ay agad na tumutol sa ideya, tinawag itong kalokohan, sabay hampas sa kanyang baso sa lamesa. Hindi niya matanggap na may isang swordsman na mas malakas pa raw sa mga veteranong adventurer tulad niya. Isang lalaki na may mohawk ang nakarinig sa usapan at sumingit para ipagtanggol ang sinasabi. Ayon sa kanya, may kakilala raw siyang minsang nakasama ang masked swordsman sa isang misyon, at kinumpirma niyang totoo ang ilan sa mga chismis. Kasama nga raw nito si Jasmine Flamesworth at halatang hindi ito isang mage. Hindi pa rin kumbinsido si Torman. Tinawag niyang pinalobong kwento lang ang mga iyon, lalo na ang tungkol sa pag-solo clear ng isang dungeon, isang bagay na mahirap gawin kahit ng mga B-class augmenters. Sinubukang maging mas makatwiran ni Kagul, sinabing kung totoo man ang mga balita, malamang tumulong si Jasmine. Alam naman ng lahat kung gaano ito kalakas. Gayunpaman, hindi maiwasan ni Kagul na makaramdam ng kaunting pagkainggit at pagkadismaya sa sarili. Sa loob ng 2 taon, ayon sa balita, nakaabot na raw ng A-class ang masked swordsman, habang siya ay nanatiling si class at 3 beses nang bumagsak sa pagsusulit para tumaas ang ranggo. Napatingin siya kay Torman at napagtanto na mas matindi ang inis nito. Para sa isang taong mayabang at veterano na tulad ni Torman, masakit sigurong tanggapin na natatalo siya ng isang baguhan, bigla na lamang bumukas ang pinto ng guild at napatigil ang lahat. Napamulagat si Kagul sa pagkabigla, ang mismong masked swordsman na pinag-uusapan nila ang pumasok. Hindi nag-aksaya ng oras si Torman at agad itong kinutya, tinawag pa siyang wee little swordsman habang dinuduraan ng pang-aalipusta. Hinugot pa nito ang kanyang espada para hamunin si Arthur. Sinubukan siyang pigilan ni Kagul, ngunit hindi siya pinansin. Pinagtawanan ni Torman ang pag-iisa ni Arthur, tinutukoy si Jasmine, at inakusahan siyang yumabang dahil lang sa mga kwentong kumakalat. Ngunit tahimik lang si Arthur. Hindi siya pinansin at tuloy-tuloy lang sa paglalakad papunta sa receptionist. Galit na galit si Torman at biglang umatake gamit ang kanyang espada, na nagdulot ng isang maliit na pagsabog sa sahig. Nagkagulo ang mga tao sa paligid at sinaway siya, ipinaalala na bawal pumatay sa loob ng guild. Ngunit sa tindi ng galit ni Torman, nilakasan pa nito ang pag-atake gamit ang wind magic sa kanyang espada at pinuntirya si Arthur. Subalit, mabilis at magaan ang galaw ni Arthur, lahat ng atake ay naiwasan niya ng walang kahirap-hirap. Lalo lamang itong nakapagpagalit kay Torman. Hanggang sa isang mabilis at tiyak na galaw, tinaga ni Arthur ang kamay ni Torman at naputol ang 4 nitong daliri. Napuno ng katahimikan ang bar. Napatigil ang lahat. Napasigaw si Torman sa sakit habang si Arthur ay tumingin sa kanya ng matalim. Tapos ay tinapakan ng espada nito, sa sandaling iyon, naramdaman ng lahat ang napakabigat na presensya ni Arthur, isang nakakakilabot na aura na pumuno sa buong silid. Natigilan si Kagul sa tindi ng presyon na hindi niya maipaliwanag. Ang tinuturing nilang chismis lamang ngayon ay nasa harapan na nila. Tumingin si Arthur kay Torman at malamig na sinabi, "Tapos ka na ba?" Bago tumalikod at naglakad palayo. Mabilis namang umaksyon si Kagul at sumigaw ng kumuha ng yelo para sa mga daliri niya. Pwede pa yang ikabit gamit ang emitter. Samantala, ang receptionist ay halatang nanginginig habang nilapitan ni Arthur at hiningan ng sako ng rasyon sa ilalim ng pangalang note. Sa takot, agad itong tumugon at ibinigay ang hinihingi. Lumabas si Arthur sa bar na para bang wala lang nangyari. Sa labas, hinihintay siya ni Jasmine, tila walang alam sa kaguluhang naganap sa loob. Bakit ang tagal mo? Tanong ni Jasmine. Nagtagal yung waitress sa paghahanap ng rasyon, sagot ni Arthur. Napansin ni Jasmine ang bahid ng dugo sa kanyang maskara. Bakit may dugo sa mask mo? Tanong nito. Inalis ni Arthur ang kanyang mask, sinilip ito, saka mahinahong sumagot, Wala namang permanenteng pinsala. Para bang isa lang itong maliit na abala sa araw niya, at dito nagtatapos ang chapter 57 ng The Beginning After the End. Habang magkasamang nakasakay sa kabayo sina Arthur at Jasmine patungo sa kanilang susunod na destinasyon. Naging tahimik at seryoso ang kanilang biyahe.
Sinamantala ni Arthur ang pagkakataon upang sumulat ng isang taos-pusong liham para sa kanyang mga magulang, ipinapahayag ang kanyang saloobin at pagbibigay ng mga balita ukol sa mga kaganapan sa kanyang buhay. Sa liham, sinabi niyang malamang ay nasa loob na siya ng isang dungeon sa oras na mabasa nila ito. Humingi siya ng paumanhin sa hindi madalas na pagbisita sa mga nagdaang linggo at hiniling na maghintay sila ng kaunti pa. Ikinuwento rin niya ang kanyang tuwa sa paggising ng kapangyarihan ni Lilia at pabirong pinaalalahanan sila na huwag hayaang si Uncle Vincent ay masyadong magpakasubsob sa pagkuha ng mga tutor para sa bata. Mas mabuti raw na mag-ensayo si Lilia sa sarili niyang bilis bago pumasok sa Xerus Academy. Nakakatuwa raw isipin na magiging senior pa niya ito sa eskwelahan. Ikinuwento rin ni Arthur ang kanyang progreso, nakarating na siya sa light orange stage, at mas lumakas na siya kumpara noong halos matalo niya ang kanyang ama sa arm wrestling. Si Jasmine ay patuloy pa ring tumutulong sa kanya pagdating sa conditioning at wind magic, habang tinuturuan naman niya ito ng mas mahusay na teknika sa espada. Tinapos niya ang liham sa isang mensahe ng pagmamahal at pagpapakumbaba na nagsasabing ito ang kanyang huling misyon bilang isang adventurer bago siya pumasok sa eskwela. Pagkatapos isulat ang liham, sinabi ni Arthur kay Jasmine na ang stable master ay nangakong ipapadala ito sa oras na bumalik ang mga kabayo. Kumpiyansa si Jasmine na ligtas na makakabalik ang mga alagang kabayo na sinanay upang magbalik sa kanilang pinagmulang istabulo. Napag-usapan nilang mas delikado kung palalabasin ang mga ito sa dungeon. Ipinunto rin ni Jasmine na malamang ay hinihintay na sila ng kanilang mga kasamahan sa dungeon. Nang tanungin niya kung sasama si Sylvie, umiling si Arthur at ipinaliwanag na bagamat nakakapagpadala na ito ng mas malinaw na mensahe sa pamamagitan ng telepatikong komunikasyon, tumatanggi pa rin itong magpakita hanggat hindi siya handa. Inisip ni Jasmine na marahil ay gusto ni Sylvie na tumibay muna bago si Arthur magsimula sa kanyang pag-aaral. Sa wakas, nag-focus silang muli sa kanilang misyon at nagpatuloy sa paglalakbay. Pagdating nila sa pasukan ng dungeon, sinalubong sila ng grupo ng mga adventurer na kasama nila sa paglalakbay. Napansin ni Braud Landon at Reginald Bastion ang kanilang pagdating, at agad na napansin ni Arthur ang isang pamilyar na mukha, si Lucas Wykes, isang taong may hindi magandang kasaysayan sa kanya. Mapanlait na binati ni Lucas ang kanilang pagdating, ngunit hindi ito pinansin ni Arthur, bagkus ay inalala lamang sa isip ang kanilang nakaraan. Si Reginald Bastion, isang malaking lalaki na may dalang napakalaking maso, ang tumanggap sa kanila. Pinuri nito ang lakas ng kamay ni Arthur at tila pinatutunayan ang mga bali-balita tungkol sa misteryosong masked swordsman. Ipinakilala ni Reginald ang sarili bilang isang A-class augmenter na may solid yellow earth core. Itinuro rin niya si Lucas, isang A-class conjurer na may fire attribute, kasunod si Creole Master, isang water attribute augmenter na magsisilbing tank ng grupo. Nakilala rin ni Arthur si Elijah Knight, isa ring pamilyar na mukha mula sa kanilang rank selection noon. Ipinakilala ni Elijah ang sarili bilang isang dark orange A-class conjurer na nakatuon sa earth magic. Sumunod ay si Oliver Hembet, isang mayabang ngunit bihasang A-class conjurer na isang emitter deviant, isang napakabihirang uri ng manggagamot sa mundo ng mahika. Sa kabila ng kanyang mayabang na kilos, nakadama si Arthur ng kaginhawaan na may healer sila sa grupo. Ang huli sa nagpapakilala ay si Samantha Tempest. Isang masiglang water conjurer sa Dark Yellow Stage na nagpahayag ng paghanga kay Arthur at humiling na alagaan siya ng husto sa kanilang misyon. Muling nagsalita si Braud, ipinakilala ang sarili bilang ang bagong double A-class, light yellow fire augmenter na mamumuno sa kanilang koponan. Sunod na nagpakilala si Jasmine bilang isang double A-class, light yellow wind augmenter na gumagamit ng dalawang espada. Natuwa si Braud na may isa pang double A-class sa grupo. Nang ipakilala ni Arthur ang sarili bilang isang fire attribute, light orange A-class augmenter, laking gulat ni Samantha, sapagkat narinig niyang walang elemental affinity si Arthur noon. Ipinaliwanag ni Arthur na matagal siyang hindi gumamit ng mahika dahil sa mga personal na dahilan. Habang naghahanda na ang lahat, napansin ni Braud na dala pa rin nina Arthur at Jasmine ang kanilang mga bag. Tinanong niya kung wala ba silang dimension rings, isang uri ng mahiwagang gamit na napakamahal at bihira. Umiling ang dalawa. Nilingon ni Braud si Lucas, subalit agad nitong iniwas ang responsibilidad at itinuro si Oliver, na agad namang nagsabing hawak na niya ang mga gamit ni Samantha. Mabait na nagboluntaryo si Elijah na iimbak ang mga gamit ni na Arthur at Jasmine sa kanyang dimension ring. Muli, humanga si Arthur, hindi lang sa kabutihan ni Elijah,
kundi sa katotohanang isa ito sa mga bihirang taong nagmamay-ari ng ganoong klaseng teknolohiya, na sinasabing iniwan ng mga sinaunang mangkukulam na lumikha sa lumulutang na lungsod ng Cerus. Kahit ang pinakamaliit na version nito ay nagkakahalaga ng libo-libong ginto. Nagpasalamat si Arthur kay Elijah nang umiti at mahiyain na lumayo. Sa puntong ito, handa na ang buong grupo. Sa harap ng dungeon, pinangunahan ni Brown ang anunsyo ng kanilang pagsisimula. Ang koponan ay binubuo ng iba't ibang personalidad, kakayahan, at elemento, isang perpektong kombinasyon para sa isang mapanganib ngunit kapanapanabik na misyon. Para kay Arthur, ito na ang huling kabanata ng kanyang buhay bilang isang adventurer, isang tulay patungo sa bagong simula bilang estudyante sa isa sa pinakamahalagang akademya sa buong kontinente. At dito nagtatapos ang chapter 58 ng The Beginning After the End. Habang patuloy na naglalakad sina Arthur at ang kanyang grupo papasok sa madilim at basang dungsyon. Unti-unting bumibigat ang tensyon sa hangin. Ang patak ng tubig ay lumalagapak sa sahig ng bato, lumilikha ng nakakakabog na katahimikan na tila nagpapahiwatig ng panganib. Si Brown, ang bihasang pinuno ng grupo, nagbigay ng babala na manatiling alerto. Si Lucas naman, habang minamasdan ang paligid, ay napansin na wala man lang kahit isang halimaw sa paligid, isang bagay na napakabihira sa isang dungsyon. Sang-ayon si Brown at sinabi niyang kakaiba ito. Ngunit bago pa man nila mapag-isipan ito ng husto, isang maliliit na batong pumalalaglag mula sa itaas ang gumising sa kanilang pagkaalerto. Lahat sila ay napatingala at gulat nang makita ang napakaraming nilalang na tila dambuhalang paniki. Ang tinatawag na Batrunners na biglang umatake mula sa dilim. Mabilis na kumilos si Jasmine, sumigaw ng iyuko, habang sinagip si Oliver mula sa isang Batrunner. Si Creole naman ay agad na pumuesto sa harapan, tinanggap ang mga atake gamit ang kanyang makapal na baluti, habang si Brown ay nag-utos na bumuo ng pormasyon. Si Oliver ay agad na gumamit ng mga mahika para palakasin ang depensa ng grupo gamit ang resilience at augmentation spells. Pinapalibutan na ng mga halimaw, nagsimula silang lumaban sa pabilog na pormasyon, pinapatay ang mga Batrunner na sumusugod sa kanila mula sa lahat ng direksyon, ngunit napansin ni Brown na walang saysay ang pagpuksa sa mga halimaw. Sinigawan niya ang kanyang grupo na itigil na ang pag-aksaya ng mana at lakas. Sa gitna ng laban, napansin ni Arthur ang isang dambuhalang pagsabog ng apoy na dumurog sa maraming halimaw. Agad niyang hinanap ang pinagmulan at nakita si Lucas na nagpapakawala ng Fire Cyclone spell. Galit na nilapitan siya ni Brown, hinablot ang damit at pinagalitan sa pag-aaksaya ng lakas. Ipinaalala niya kay Lucas kung anong klaseng dungsyon ang kanilang pinasok. Naiinis, sinagot siya ni Lucas na ginagawa lang niya ito para hindi na maubos ang lakas ng iba. Ngunit naputol ang pagtatalo nang mapansin ni Arthur na ang mga Batrunners ay unti-unting muling bumabangon, muling nabubuhay. Sa isipan ni Arthur, muli niyang inalala ang reputasyon ng dungsyon na ito, ang tinatawag na Dire Tombs. Isa itong lugar na kinatatakutan ng mga adventurer dahil sa mga nilalang na hindi na tuluyang namamatay, mga halimaw na walang mana course at patuloy na bumabangon kahit ilang beses pang patayin. Isa itong lugar ng walang katapusang laban at walang gantimpala. Kaya't pinabayaan na ito ng karamihan noon. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin sila sa kanilang misyon. Dinala sila ni Brown sa isang lugar sa dungsyon kung saan niya dati natuklasan ang isang lihim na lagusan. Iyon lamang ang pinakamalayong narating niya noong una kaya't nagpa siyang bumalik kasama ang isang buong grupo. Wala silang katiyakan kung ano ang naghihintay sa ibaba, ngunit naniniwala siyang nasa ilalim ang artifact na dahilan kung bakit muling nabubuhay ang mga halimaw. Hiniling ni Brown kay Elijah na gumawa ng mga hakbang, at agad namang lumikha si Elijah ng mga bato na maaaring apakan paakyat sa susunod na palapag, habang naghahanda na silang umakyat. Sinabi ni Creole na basta't makuha niya ang patas na bahagi ng ginto mula sa anumang yaman na matatagpuan nila. Ayos lang sa kanya ang lahat. Ngumiti si Brown at sinigurong patas ang Haitian. Sa puntong iyon, pinatatag ng grupo ang kanilang loob. Ang mga panganib ng Dire Tombs ay lalong lalalim pa. Ngunit naroon din ang sagot sa misteryong bumabalot sa dungsyon na ito. Sama-sama nilang haharapin ang hinaharap sa kabila ng takot upang matuklasan ang katotohanan at makalabas ng buhay mula sa lugar na maraming iba na ang hindi na nakabalik. At dito nagtatapos ang chapter 59 ng The Beginning After the End, habang mas lalo pang lumalalim sina Arthur at ang kanyang grupo sa dungsyon, mas malalim pa sa lugar na kahit si Brown. Ang kanilang veteranong leader,
ay hindi pa nararating, unti-unting napansin nilang nagiging mas delikado at kakaiba ang paligid. Ang mga daanan ay paliit ng paliit, ang hangin ay tila bumibigat, at ang kaba ay lalong tumitindi sa bawat hakbang. Sa isang punto, muntik nang mapahamak si Samantha matapos ma-activate ang isang patibong, ngunit dahil sa mabilis na kilos ni Arthur, siya ay nailigtas. Dahil dito, nagalit si Reginald at kinumpronta si Brown kung bakit hindi sila binalaan tungkol sa mga patibong. Gulat din si Brown, sinabing wala namang ganoong bitag noong huli siyang napadpad sa lugar na yon. Habang nagpapahinga si Samantha, inalok siya ni Oliver ng paghilom, ngunit tumanggi siya. Sa halip, napatingin siya kay Arthur na noon ay iniinspeksyon ang matalim na patalim na muntik na sa kanya tumama. Dito nalaman ni Arthur na hindi ito isang patibong, kundi isang mana beast ang umataki sa kanila. Nabigla ang lahat at agad silang nagtaas ng depensa. Sa kabila ng panganib, nagpatuloy pa rin sila sa paglalakad at sa paglipas ng ilang oras, narating nila ang tila pasukan ng susunod na bahagi ng dungsyon. Ngunit may kakaiba. Nararamdaman ni Brown na may mali. Nagbiro si Lucas na baka mas mainit lang ngayon kumpara noong huli, ngunit agad itong itinanggi ni Brown. Sa isip ni Arthur, alam niyang hindi ito basta init, isang matinding presensya at pressure ang lumalabas mula sa kailaliman. Habang patuloy silang sumusulong, bigla na lamang yumanig ang lupa. Mula sa ilalim, isang dambuhalang mana beast na kahugis ng higanteng uod ang lumitaw, dahilan para magsitakbuhan ang grupo. Tinawag ni Brown si Creole para tanggapin ang atake, ngunit kahit si Creole ay nagtataka, hindi dapat may ganoong klase ng halimaw sa dungsyon na ito. Imposibleng basta na lang may bagong uri ng mana beast na lilitaw dito, pagkaraan ng ilang sandali, muli itong sumisid sa lupa at tila hindi interesado sa kanila. Napansin ni Elijah na hindi naman sila ang target ng halimaw. Ngunit si Oliver, na lagi nang mainit ang ulo at di mapakali, ay nagpilit na ituloy ang paglalakad papunta sa artifact. Tinawanan niya ang pag-aalangan ng iba at sinabing hindi sila narito para lang manood ng halimaw na naghuhukay. Sinubukan siyang pigilan ni Brown, sinasabing kailangan muna nilang alamin kung ano talaga ang nangyayari bago sumugod, pero hindi siya pinakinggan. Sa kagustuhang magpakitang gilas, inanyayahan pa niya si Samantha na sumunod sa kanya at sinabing poprotektahan niya ito. Pero hindi kumbinsido si Samantha. Habang nag-aatubili ang iba, biglang naramdaman ni Arthur ang panganib. Agad siyang sumigaw kay Lucas na mag-cast ng heatwave barrier habang hinila si Brown pabalik. Nakapag-cast si Lucas ng barrier sa tamang oras, ngunit ang babala ni Arthur kay Oliver ay huli na. Isang malakas na pagsabog ang naganap sa lugar na pinasok ni Oliver. Mabilis din na nag-cast si Samantha ng water barrier upang protektahan ang natitirang grupo. Nang matapos ang pagsabog at humupa ang alikabok, isang kakilakilabot na tanawin ang bumungad sa kanila, ang bangkay ni Oliver ay wala na, at ang tanging naiwan ay ang kanyang nasunog na kalansay sa lupa. Tahimik ang lahat, natataranta at natigilan habang iniisip kung anong klaseng lugar ang pinasok nila. Sa puntong iyon, napagtanto nila na ang bahagi ng dungsyon na ito ay higit na mas mapanganib kaysa sa lahat ng kanilang inaasahan, at dito nagtatapos ang chapter 60 ng The Beginning After the End. Patuloy lang sa pagsubaybay mga ka-TV hanggang sa susunod na kabanata.